Ninakaw nila ang aking pamilya, ang aking dignidad, at ang aking 15 taon. Habang nagpapakamatay ako sa pag-aalaga sa kanyang inang may sakit, nagpapakasarap sila sa kama na mismong ako ang bumili. Palamunin lang siya, Stella. Ikaw ang reyna ko. Ang walang awang sabi ng lalaking pinangakuan ko sa altar. Ngunit hindi nila alam, sa bawat luhang pinunasan ko, isang patibong ang inihanda ko. Hindi na ako ang tangang Elisa. Ako ang bagyong wawasak sa kanilang kasinungalingan. Handa na ba silang magbayad sa impyernong ginawa nila? Sobra na ang pagiging palamunin ni Elisa, Carlos. Tingnan mo nga, kahit ang pagtitimpla ng kape ay hindi na niya makuha ng tama. Masyadong matabang. Parang ang pagsasama niyo, walang lasa. Ang boses na yon ay galing kay Stella. Malutong, puno ng pangungutya, at tila may lason na humahalo sa hangin ng silid. Sumunod ang isang pamilyar na tawa, ang baritono ni Carlos na dati ay nagpapagaan sa loob ni Elisa. Ngunit ngayon ay parang talim na humihiwa sa kanyang pandinig. Huwag mo na siyang pansinin, Stella. Alam mo namang kailangan ko lang siyang panatilihin dito para may mag-alaga kay mama at sa mga bata. Siya ang perpektong katulong na walang bayad. Ikaw ang reyna ko, at itong bahay na ito ay magiging atin din sa tamang panahon. Konting tiis na lang sa drama ng asawa ko. Ang bawat salita ay malinaw na dumadaloy mula sa Bluetooth speaker na nasa kusina. Hindi na malaya ni Carlos na ang kanyang lumang telepono na madalas niyang iwan sa study room ay otomatikong kumonekta sa speaker na kasalukuyang ginagamit ni Elisa para makinig ng mga awiting pangsimbahan habang nagtatrabaho. Sa mga sandaling iyon, si Elisa ay nakaluhod sa malamig na sahig ng kanilang marangyang sala. Sa kanyang kanang kamay ay isang lumang sipilyo at sa kaliwa ay ang mamahaling sapatos na balat ni Carlos. Maingat niyang nililinis ang bawat sulok ng sapatos, tinitiyak na kikinang ito para sa mahalagang meeting ng asawa mamaya. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo at ang kanyang mga palad ay magaspang na dahil sa araw-araw na pagkayod sa gawaing bahay. Huminto ang mundo. Ang sipilyong hawak niya ay nahulog. Lumikha ng isang mahinang tunog na tila sapat na upang gisingin ang buong bahay mula sa kasinungalingan. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang hangin sa kanyang paligid ay biglang naging yelo. Nanunuot sa kanyang balat hanggang sa sumakit ang kanyang mga buto. Sinubukan niyang huminga, ngunit ang kanyang lalamunan ay parang sinasakal ng 1,000 tinik. Palamunin. Katulong na walang bayad. Reyna. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila mga sampal na walang katapusan. Ang Stella na itinuring niyang higit pa sa kapatid. Ang kumare na pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga sikreto ay siya palang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang leeg. At ang Carlos na pinag-alayan niya ng 15 taon ng kanyang buhay, ang lalaking pinagsilbihan niya ng higit pa sa kanyang sarili, ay tinitingnan lang pala siya bilang isang kagamitang pambahay na madaling palitan. Biglang bumukas ang pinto ng silid-tulugan sa itaas. Ang yabag ni Doña Carmela, ang kanyang biyenan, ay mabigat at puno ng awtoridad. Huminto ang matanda sa itaas ng hagdan, nakapamayuwang habang nakatingin sa nakaluhod na si Elisa. Ano pang ginagawa mo dyan, Elisa? Kanina pa ako naghihintay ng mainit na tubig para sa aking gamot. Napakabagal mo talagang kumilos, parang walang pinag-aralan. Kung hindi lang dahil sa anak ko, baka namumulubi ka na sa kalsada. Ayusin mo yan. Hindi kumibo si Elisa. Nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang buhok ay nakalaylay. Nagtatago sa kanyang mukha na unti-unti nang nilalamon ng panginginig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa sapatos ni Carlos, hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa loob-loob niya, may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang dahan-dahang namamatay at isang bago at malamig na apoy ang nagsisimulang magliyab. Ilang sandali pa, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng bahay. Pumasok si Stella, laging sariwa, laging mabango,
Dala ang isang basket ng prutas na parang isang anghel ng kabutihan. Lumapit ito kay Elisa at hinawakan siya sa balikat. Ang hawak na tila, isang haplos ng isang kaibigan. Ngunit para kay Elisa ay pakiramdam ng isang kumukulong asupre. Kumaring Elisa, bakit ka nandyan sa sahig? Hayaan mo na yan sa mga katulong. Halika, nagdala ako ng paboritong mong ubi halaya. Magpahinga ka muna. Mukha kang pagod na pagod. Tumingala si Elisa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, hindi niya tiningnan si Stella nang may pasasalamat. Tiningnan niya ang mga mata ng babaeng ito at nakita ang isang malalim na hukay ng kataksilan. Nakita niya ang suot nitong hikaw, ang hikaw na nawala sa kwarto nila ni Carlos noong nakaraang buwan. Napako ang tingin ni Elisa sa sapatos na hawak niya, ang sapatos na kinuha niya sa putikan, ang sapatos na nilinis niya ng buong puso. At doon, sa gitna ng katahimikan ng kanyang sariling tahanan na ngayoy tila isang bilangguan, isang tanong, ang pilit na bumabangon mula sa kanyang durog na puso. Gaano na ba katagal akong nagbubulag-bulagan sa harap ng sarili kong libing? Nakatayo lang si Elisa, mag-isa sa gitna ng sala, habang ang tawanan ni Stella at Carlos sa kabilang silid ay tila musikang nagmumula sa impyerno. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak ng malakas. Nanatili siyang estatwa ng pait at sakit, habang ang kanyang diwa ay nagsisimulang bumuo ng isang madilim at tiyak na plano. Naglalaro ang sikat ng araw sa mga kurtina ng kanilang bahay, ngunit para kay Elisa, ang bawat sinag ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang mga mata. Wala siyang tulog. Ang boses mula sa speaker kagabi ay patuloy na bumubulong sa kanyang pandinig. Isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Habang inihahanda niya ang almusal, ang paboritong sinangag at tuyo ni Carlos, pumasok ang kanyang asawa sa kusina. Suot nito ang kanyang plantsadong polo, mukhang kagalang-galang at matagumpay. Lumapit si Carlos at hinalikan si Elisa sa pisngi. Isang halik na dati ay nagpapatalon sa puso ni Elisa, ngunit ngayon ay nagdulot lamang ng kilabot at pagnanais na lumayo. Ang bango ng almusal natin, mahal. Nakangiting sabi ni Carlos. Humarap si Elisa. Bit-bit ang isang baso ng kape. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang nanginginig na tinig. Carlos, may napansin lang ako kagabi. May amoy ng pabango ng babae ang iyong polo. Floral na medyo matamis. Parang ang amoy ni Stella. Tumigil ang pagsubo ni Carlos. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal, ay biglang nagdilim at naging malamig. Ibinaba niya ang kanyang kutsara na lumikha ng isang matigas na tunog sa porselanang plato. Ano bang pinagsasabi mo, Elisa? Masyado ka na namang nanonood ng mga drama sa TV. Baka sa dumi lang yan o sa nilalabhan mo. O baka naman, nagiging praning ka na dahil wala kang ibang ginagawa dito sa bahay kundi mag-isip ng kung ano-ano. Pero Carlos, malinaw ang amoy. Tumigil ka na! Sigaw ni Carlos, sapat na upang mapatigil ang pagtibok ng puso ni Elisa. Nagtatrabaho ako ng maigi para sa pamilyang ito. Pinapakain ko kayo. Binibigay ko ang lahat ng luho nyo. Tapos pagbibintangan mo ako? Look at yourself, Eliza. You're becoming toxic. Kung magpapatuloy ka sa ganyang ugali, baka pati ako ay magsawa na sa iyo. Ang bawat salita ni Carlos ay parang mga bato na ipinupukpok sa dignidad ni Elisa. Ang gaslighting ay tila isang sining para sa kanyang asawa. Ginagawa siyang baliw sa harap ng katotohanan. Pagkaalis ni Carlos, nagmadaling pumunta si Elisa sa isang ATM sa kanto. Ang kanyang mga kamay ay pawis na pawis habang ipinapasok ang card ng kanilang joint account. Ito ang pondong inilaan nila para sa kolehiyon ng mga bata at para sa kanilang pagtanda. Ngunit nang lumabas ang balanse sa maputlang screen, tila nawala ng lakas ang kanyang mga tuhod. 0. Ang lahat ng kanilang pinag-ipunan sa loob ng maraming taon ay nawala. Ang bawat sentimong pinaghirapan niya sa pagtitipid ay tila naging bula.
Nabalik lamang siya sa realidad nang maramdaman niya ang isang mahinang kalabit. Ang kanyang panganay, si Leo, ay nakatayo sa kanyang likuran na may dalang papel mula sa eskwelahan. Nay, kailangan po ng 15,000 pesos para sa tuition at graduation fee. Bukas na po ang deadline. Mahinang sabi ng bata. Ang mga mata ay puno ng pag-asa, ngunit may halong kaba. Bumalik sila sa bahay nang ang bigat sa dibdib ni Elisa ay hindi na maipaliwanag. Naabutan nila si Carlos na naghahanda na para sa kanyang hapon na lakad. Carlos, kailangan ni Leo ng pera para sa school. Pakiusap ni Elisa. Ang kanyang tinig ay halos bulong na lamang. Tiningnan ni Carlos ang papel at pagkatapos ay tiningnan ang kanyang asawa ng may halong pandidiri. Wala akong extra ngayon, Elisa. Bakit hindi mo nagamit ang budget na binigay ko sa'yo noong nakaraang buwan? Masyado ka kasing bulagsak. Akala mo ba ay napupulot ang pera? Pagsasabihan mo ang anak mo na matutong maghintay. Pero Carlos, pangarap niya ito. Bukas na ang deadline. Sinabi ng wala eh. Kung gusto mo ng pera, maghanap ka ng paraan. Hindi ako ATM na pwedeng pindutin kahit kailan mo gusto. Sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Stella. Suot nito ang isang mamahaling sunglasses at bitbit ang isang shopping bag mula sa isang kilalang brand. Anong kaguluhan ito? Nakangiting tanong ni Stella. Tila isang tagapagligtas. Nang malaman ang sitwasyon, kumuha siya ng isang makapal na bundle ng pera mula sa kanyang bag at inabot ito kay Leo. Heto, Leo. Ninang Stella will take care of it. Huwag ka nang mag-alala sa tatay mo. Mainit lang ang ulo niyan. Tumingin si Stella kay Elisa nang may nakakalukong ngiti. Kumare, pasensya na ha. Masyado ka kasing mahina sa pag-handle ng pera at ng asawa mo. Hayaan mo na. Basta para sa bata, handa akong tumulong kahit ano pa ang hingin nyo. Naramdaman ni Elisa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang pera ni Stella, na malamang ay galing din sa perang ninakaw ni Carlos sa kanila, ay hawak na ngayon ng kanyang anak. Ang kahihiyan ay mas masakit pa sa anumang tat. Tumayo si Elisa ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kailaliman ng kaluluwa ni Stella. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang asawang nagmamakaawa. Siya ay isang sugatang leon na natututong maging matalas sa dilim. Ang gabi ay hindi na panahon ng pahinga para kay Elisa. Ito na ang kanyang nagsisilbing kanlungan at sandatahan. Habang ang buong kabahayan ay nababalot ng katahimikan, ang tanging maririnig lamang ay ang malalim at regular na paghinga ni Carlos sa kanilang kama. Ang lalaking natutulog ng mahimbing sa kabila ng lahat ng kanyang mga kasalanan. Dahan-dahang bumangon si Elisa. Ang bawat kilos niya ay maingat. Tila isang aninong umiiwas na makalikha ng anumang ingay sa sahig na gawa sa Nara. Tinungo niya ang maliit na sulok ng kanilang lumang imbakan kung saan nakatago ang kanyang lumang laptop sa ilalim ng mga lumang kumot at libro. Nang buksan niya ito, ang malamig na asul na liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang mukha. Nagpapakita ng mga luhang tuyo na sa kanyang mga pisngi, ngunit may iniwang marka ng determinasyon. 15 taon na ang nakalilipas mula nang huli niyang gamitin ang kanyang galing sa disenyo at pagsasalin. Akala niya ay kinalimutan na siya ng mundo ng profesionalismo, ngunit sa bawat pindot niya sa keyboard, tila nagigising ang isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang pinatahimik ng mga gawaing bahay at panlalait ng biyenan. Ang bawat titik na kanyang itinitipa ay tila isang hakbang palayo sa pagiging palamunin na binansag sa kanya. Ngunit ang bawat gabi ng pagpupuyat ay may kapalit na hirap sa umaga. Pagdating ng bukang liwayway, ang boses ni Doña Carmela ay tila isang latigo na humahampas sa kanyang pagkatao. Elisa, bakit ang dumi-dumi pa rin ng pasilyo? At ang mga damit ni Carlos, hindi mo pa ba napaplansya? Napakatamad mo talagang bata ka, parang hindi ka nakakatulog sa gabi. Sigaw ng matanda habang iwinawagayway ang isang maruming basahan sa mukha ni Elisa. Hindi sumasagot si Elisa.
Hinahayaan niyang pumasok ang mga salita sa isang tenga at lumabas sa kabila. Ang kanyang isipan ay nakatuon sa isang email na natanggap niya kaninang madaling araw mula sa isang kliyenteng nagngangalang Mr. M. Isang maikling mensahe na may kalakip na bayad para sa kanyang unang proyekto. Ito ay maliit na halaga lamang, ngunit para kay Elisa, ito ang unang patak ng tubig sa isang tuyong disyerto. Isang gabi, habang pababa si Elisa sa kusina upang kumuha ng tubig, napatigil siya sa dilim. Nakita niya ang isang anino sa may pintuan ng likod bahay. Sina Carlos at si Stella ay magkasama, mahigpit na magkayakap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Narinig ni Elisa ang mahinang hagikik ni Stella, ang tunog na tila mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Hayaan mo muna siya, Carlos. Hayaan mo siyang mapagod sa gawaing bahay hanggang sa siya na mismo ang bumitaw. Bulong ni Stella habang hinahaplos ang mukha ng kanyang asawa. Napahawak si Elisa sa pader. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa semento upang pigilan ang sarili na sumigaw. Ang sakit ay naroon pa rin, nanunuot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tumakbo pabalik sa kwarto upang umiyak. Sa halip, bumalik siya sa kanyang laptop. Sa bawat haplos ng hangin, tila ba mas lalong tumitibay ang kanyang loob. Kinuha niya ang maliit na resibo ng kanyang unang kita mula sa bangko. Isang manipis na papel na nagpapatunay na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Maingat niya itong itinago sa loob ng isang kahon ng mga lumang alaala ng kanyang mga anak sa ilalim ng unang sapatos ni Leo. Doon, ligtas ang kanyang lihim. Isang gabi, habang abala si Elisa sa pagtapos ng isang malaking proyekto para kay Mr. M, biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid-aralan. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kanyang likuran at ang anino ni Carlos ay humaba sa sahig, tila isang higanteng nagbabantay. Mabilis na isinara ni Elisa ang screen ng kanyang laptop, ngunit ang tunog ng pagsasara nito ay tila isang malakas na hudyat sa gitna ng katahimikan. Anong ginagawa mo rito, Elisa? Bakit gising ka pa sa ganitong oras? Ang boses ni Carlos ay puno ng hinala. Ang kanyang mga mata ay nanunuri sa bawat sulok ng silid. Ramdam ni Elisa ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tila ba gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig habang nakapatong sa laptop na naglalaman ng lahat ng kanyang pag-asa. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Elisa nang dahan-dahang lumapit si Carlos sa kanyang mesa. Ang bawat hakbang ng asawa ay parang tunog ng isang batingaw na nagbabadya ng panganib. Ngunit sa isang iglap, bago pa man mahawakan ni Carlos ang laptop, mabilis na pinindot ni Elisa ang mouse at pinalitan ng screen ng isang makulay na litrato ng ulam. Nagluluto ka ba sa gitna ng gabi, Elisa? Tanong ni Carlos. Ang boses ay puno ng pangungutya habang nakatingin sa screen na nagpapakita ng isang recipe ng adobo. Hindi ako makatulog, Carlos. Iniisip ko lang kung anong masarap na luto ang ihahanda para sa iyong merienda bukas. Mahinahong sagot ni Elisa, kahit na ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa ilalim ng mesa. Tinitigan siya ni Carlos ng matagal, isang tinging puno ng pagdududa at paghamak. Mabuti naman at alam mo pa ang iyong tungkulin. Huwag mo nang uulitin ang pagpupuyat sa ganitong walang kwentang bagay. Sayang ang kuryente. Pagkatapos ay tumalikod na ang lalaki, iniwan si Elisa na punong-puno ng malamig na pawis. Kinabukasan, ang katahimikan ng bahay ay muling binuwag ng pagdating ni Stella. Bit-bit nito ang naglalakihang shopping bags mula sa mga mamahaling mall sa Makati. Agad nitong tinawag ang mga bata, si Leo at ang kanyang nakababatang kapatid na si Mia. Heto, mga anak. May dala si Ninang Stella na bagong gaming console para kay Leo at itong designer bag para kay Mia. Ayaw ko namang magmukhang kawawa ang mga inaanak ko dahil lang hindi sila mabilhan ng sarili nilang ina. Masayang sabi ni Stella, habang ang kanyang mga mata ay pasimpleng nakatingin kay Elisa na kasalukuyang nagpupunas ng sahig.
Nakita ni Elisa kung paano lumiwanag ang mga mata ng kanyang mga anak at kung paano sila dahan-dahang lumalayo sa kanya patungo sa mapanlinlang na yakap ni Stella. Ang sakit ay tila isang kutsilyong dahan-dahang pinuputol ang bawat hibla ng kanyang pagiging ina. Hindi doon tumigil si Stella. May inilabas siyang isang supot na papel at iniabot ito kay Elisa. At para sa iyo, kumare, nakita ko ito sa ukay-ukay. Naisip ko na bagay sa iyo ang kulay na ito. Masyado ka na kasing losyang sa mga luma mong duster. Isuot mo ito mamaya sa merienda natin kasama ang mga pinsan ni Carlos, ha? Nang ilabas ni Elisa ang damit, ito ay isang kulay lupang bestida na walang hugis at mukhang lumana. Noong merienda, sa harap ng kanilang mga kamag-anak, sadyang pinalakas ni Stella ang kanyang boses. Pasensya na kayo sa itsura ng kumare ko, ha? Masyado na kasing nakatutok sa kusina, kaya nakakalimutan ng mag-ayos. Mabuti na lang at nandito ako para damitan siya ng kaunti. Nagtawanan ng mga pinsan ni Carlos habang si Elisa ay nanatiling nakatungo. Hawak ang baso ng tubig hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko sa daliri. Ngunit sa kabila ng hiyang na darama, may isang bagay na nagtulak sa kanya na maging matatag. Pagkatapos ng merienda, habang nililinis ni Elisa ang study room ni Carlos, may isang papel na nahulog mula sa isang nakatagong drawer sa ilalim ng mesa. Isa itong resibo mula sa isang sikat na alahero. Ang petsa ay noong nakaraang linggo lamang. Pistang crystal anniversary bands, 2 diamond-crusted rings. Ang nakasulat na size para sa isang singsing ay size 5. Nanlamig ang buong pagkatao ni Elisa. Ang kanyang sukat ay size 7 dahil sa pamamaga ng kanyang mga kamay sa trabaho. Si Stella. Si Stella ang may maliit at manipis na mga daliri. Napagtanto ni Elisa ang karumal-dumal na plano. Sa gabi ng kanilang ika-15 anibersaryo, balak siyang palitan ni Carlos ng tuluyan sa harap ng lahat ng tao. Habang nakatitig sa resibo, narinig ni Elisa ang isang pamilyar na boses mula sa labas ng pinto. Si Leo ay nakatayo sa pasilyo, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Narinig ng bata ang usapan nina Carlos at Stella sa garden tungkol sa pagpapaalis sa basurang asawa matapos ang anibersaryo. Hayop sila, Nay. Sasabihin ko sa lahat. Sasaktan ko ang lalaking yan. Pasigaw na sabi ni Leo, papunta na sana sa direksyon ng kanyang ama. Mabilis na kumilos si Elisa. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak at tinakpan ang bibig nito. Ang kanyang puso ay nagdurugo para sa bata. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Wag, Leo. Wag ngayon, anak. Bulong ni Elisa habang may luhang dumadaloy sa kanyang mga mata. Hayaan mo silang magdiwang sa ngayon. Hayaan mo silang isipin na panalo sila. Ngunit pangako ko sa'yo, sa gabi ng anibersaryo, tayo ang huling tatawa. Nakaluhod ang mag-ina sa madilim na pasilyo, nagkakaisa sa isang lihim na sakit na malapit ng maging isang malakas na bagyo. Sa loob ng madilim na kusina, tanging ang mahinang liwanag mula sa maliit na bumbilya sa ibabaw ng lababo ang nagsisilbing saksi sa pag-uusap ng mag-ina. Hawak ni Elisa ang nanginginig na mga kamay ni Leo. Ramdam niya ang galit na kumukulo sa katawan ng kanyang panganay. Isang galit na labis para sa isang batang nasa murang edad pa lamang. Anak, makinig ka kay nanay. Ang galit ay parang apoy. Kapag hinayaan mong kumalat ng walang kontrol, tayo ang unang matutupok. Kailangan nating maging mas matalino sa kanila. Bulong ni Elisa habang hinahaplos ang pisngi ng anak. Naglabas si Elisa ng 2 mangkok ng mainit na noodles. Ito ang simpleng pagkaing pinagsasaluhan nila tuwing madaling araw habang ang lahat ay natutulog. Sa bawat higop ng mainit na sabaw, tila ba nagkakaroon sila ng isang lihim na kasunduan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng pag-unawa at pangako na darating ang araw ng kanilang paglaya. Sa mga sumunod na gabi, ang pagtatrabaho ni Elisa para kay Mr. M ay lalong naging dagsa. Natuklasan niya na ang kanyang kliyente ay hindi lamang basta isang negosyante, kundi kabilang sa isang malaking law firm
na dalubhasa sa mga kasong pampamilya at korporasyon. Sa bawat dokumentong kanyang isinasalin, tila ba binibigyan siya ng tadhana ng mga libreng leksyon tungkol sa kanyang mga karapatan. Natututunan niya kung paano basahin ang mga butas sa batas, kung paano itago ang mga ari-arian, at kung ano ang mga ebidensyang kailangan upang mapatunayan ang pagtataksil at pang-aabuso. Habang abala si Elisa sa pagbuo ng kanyang sariling sandata, si Carlos naman ay unti-unti nang nilalamon ng kanyang sariling kayabangan. Dahil sa sobrang pagkahaling kay Stella, naging pabaya na ito sa kanyang kumpanya. Maldas itong huli kung dumating sa opisina at laging abala sa paglipat ng malalaking halaga ng pera patungo sa mga account na ipinangalan niya kay Stella. Hindi alam ni Carlos na ang bawat galaw niya sa digital na mundo ay binabantayan ni Elisa. Ang bawat sentimong ninanakaw niya sa kumpanya ay may katumbas na screenshot at record sa isang itinatagong folder ni Elisa. Isang hapon, habang wala si Carlos, lalong naging mapangahas si Elisa. Pumasok siya sa silid-aralan ng asawa at mabilis na kinuha ang mga pisikal na saoke ng bangko na itinago ni Carlos sa likod ng mga lumang libro. Mabilis niyang kinuhanan ng larawan ang bawat pahina. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagmamadali sa bawat segundong lumilipas. Akala niyo ba ay buhangin ang pundasyon ng aking buhay na pwede niyong tapakan lang? Hindi niyo alam, ang buhangin na ito ang lulunod sa inyo. Bulong ni Elisa sa sarili habang maingat na ibinabalik ang mga papel. Ngunit sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin na may isang pahina ng saoke ang nalaglag sa ilalim ng mabigat na upuan ni Carlos. Kinabukasan, habang naglilinis si Elisa sa sala, narinig niya ang malakas at pagalit na tinig ni Doña Carmela mula sa study room. Kasunod nito ang mabilis na yabag ng matanda patungo sa kanya. Ang mukha ng biyenan ay namumula sa galit at sa kanyang nanginginig na kamay ay hawak niya ang piraso ng papel na naiwan ni Elisa. Elisa, ano itong nakita ko sa ilalim ng mesa ni Carlos? Bakit may mga marka ng panulat dito at bakit tila binabantayan mo ang pera ng anak ko? Sigaw ni Doña Carmela habang idinidikit ang papel sa mukha ni Elisa. Nanlamig ang buong katawan ni Elisa. Ang kanyang mga mata ay napako sa papel na naglalaman ng mga ilegal na transaksyon ni Carlos. Ito na ang sandaling kinatatakutan niya. Ang sandaling maaaring gumuho ang lahat ng kanyang pinaghirapan bago pa man dumating ang gabi ng anibersaryo. Nanginginig ang mga kamay ni Doña Carmela habang iwinawagayway ang papel sa harap ng mukha ni Elisa. Ang bawat salita ng matanda ay tila talsik ng asido. Sinusunog ang natitirang pasensya sa puso ng kanyang menugang. Ngunit sa halip na manginig sa takot, isang kakatwang katahimikan ang bumalot kay Elisa. Huminga siya ng malalim, hinahayaan ang lamig ng sahig na umakyat sa kanyang mga paa, patungo sa kanyang isipan. Mama, maghinala na po kayo sa akin sa lahat ng bagay. Huwag lang sa pagmamalasakit ko sa perang pinaghirapan ni Carlos. Mahinahong simula ni Elisa, habang dahan-dahang kinukuha ang papel mula sa nanginginig na kamay ng matanda. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Carmela, ang paningin na puno ng pikeng pag-aalala. Tinitingnan ko po iyan dahil napansin kong ang laki na nang nababawas sa ipon ni Carlos para sa inyong maintenance at sa retirement fund ng pamilya. Natatakot po ako na baka nalulugi ang kumpanya o may ibang kumukupit sa kaban ng anak niyo. Ayaw ko lang pong maghirap kayo sa pagtanda niyo. Ang salitang maghirap ay tila isang sumpa na nagpatahimik kay Doña Carmela. Ang kasakiman at takot ng matanda na mawala ang marangyang buhay ang naging pinakamabisang sandata ni Elisa. Biglang nagbago ang anyo ng biyenan. Mula sa pagiging agresibo ay naging puno ito ng pag-aalinlangan at takot. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan nang bumukas ang pintuan at pumasok si Carlos. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Halatang tinawagan na siya ng kanyang ina bago pa man makauwi. Hindi pa man nakakabitaw ng bag si Carlos ay mabilis na siyang lumapit kay Elisa at mahigpit na hinawakan ang braso nito.
sapat na upang bumaon ang kanyang mga daliri sa balat ng asawa. Ano itong naririnig ko kay mama? Pinapakialaman mo na ang mga papeles ko? Akala mo ba ay may karapatan ka na dahil lang sa nakatira ka rito? Sigaw ni Carlos. Ang kanyang boses ay tila kulog na yumanig sa buong sala. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, handang ilapat ang isang marahas na tat sa mukha ni Elisa. Hindi pumikit si Elisa. Hindi rin siya yumuko. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Sinalubong ang galit ni Carlos ng isang malamig at matalim na titig na tila ba isang pader na hindi matitibag. Ang titig na yon ay naglalaman ng 15 taon ng pangungutya, pagod at pait. Nabigla si Carlos. Ang maamong asawa na dati ay agad na umiiyak ay tila naging isang estranghero na may pusong gawa sa bato. Unti-unting ibinaba ni Carlos ang kanyang kamay. Tila ba napaso sa kakaibang lakas na nakita niya sa mga mata ni Elisa. Nang gabing iyon, habang nagpapanggap na tulog si Elisa, narinig niya ang mahinang bulungan sa labas ng kanilang kwarto. Naroon si Stella, bumibisita, kahit sa kalaliman ng gabi. Carlos, hindi na normal ang kinikilos ni Elisa. Masyado na siyang nagiging mapanghimasok. Baka kailangan na nating gumawa ng paraan para mapatunayan na hindi na siya maayos ang pag-iisip. Isang medical certificate lang at mawawalan siya ng boses sa korte. Mas madali nating makukuha ang lahat, pati ang mga bata. Bulong ni Stella, ang kanyang boses ay puno ng mapanirang pagnanasa. Ramdam ni Elisa ang panunuyo ng kanyang lalamunan sa narinig na plano. Gagamitin nila ang kanyang katinuan upang tirikin siya sa putikan. Ngunit bago pa man siya tuluyang lamunin ng takot, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang telepono sa ilalim ng unan. Isang mensahe mula kay Mr. M ang bumungad sa kanya. Handa na ang lahat ng ebidensya para sa tago niyang account. Kailangan ko na lang ang pirma mo sa huling dokumento. Mag-ingat ka, Elisa. Ang anibersaryo ay malapit na. Sa sumunod na araw, isang pulang sobre ang inihatid sa kanilang pintuan. Ito ang opisyal na imbitasyon para sa pistang kristal. Sa loob nito, nakasulat sa gintong mga titik ang kanilang mga pangalan. Ngunit para kay Elisa, ito ay tila isang hatol ng kamatayan na balak niyang gawing isang bagong simula. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang braso, sa mismong lugar kung saan siya sinaktan ni Carlos kanina. Ang bawat pasa ay tila isang mapa na nagtuturo sa kanya patungo sa kalayaan. Ang huling babala ay naibigay na, at sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ng kanilang sala ay tila isang babala para kay Elisa. Ito na ang huling gabi ng kanyang lumang buhay. Habang ang buong mundo ay natutulog, si Elisa ay dahan-dahang kumikilos sa loob ng kwarto ng kanyang mga anak. Itinatago niya ang mga itim na bag sa pinakailalim ng kama, sa likod ng mga lumang kahon ng laruan. Sa loob ng mga bag na yon ay ang mga pinakaimportanteng gamit ni Leo at Mia, mga dokumento, kaunting damit, at ang perang dahan-dahan niyang naipon mula sa kanyang mga lihim na proyekto. Hinaplos ni Elisa ang buhok ni Mia na mahimbing na natutulog. Isang golden moment ng katahimikan at sakit ang bumalot sa kanya. Alam niyang sa susunod na gabi, ang katahimikang ito ay guguho, ngunit kailangan niyang gawin ito upang hindi na muling mamuhay ang kanyang mga anak sa ilalim ng anino ng kasinungalingan. Kinabukasan, maagang dumating si Stella sa bahay. Dala ang kanyang karaniwang mapanait na ngiti. Kumare, handa ka na ba para sa anibersaryo niyo? Siguradong ito ang hinding-hindi niyo malilimutan, sabi ni Stella habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin ni Elisa. Ngumiti si Elisa, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Handang-handa na ako, Stella. Sa katunayan, may hihingin sana akong pabor. May inihahanda akong sorpresang regalo para kay Carlos at kailangan ko lang ng pirma mo rito bilang saksi sa isang gift deed para sa mga bata. Ayaw ko kasing malaman niya agad. Dahil sa sobrang kumpiyansa at pag-aakalang kontrolado niya ang sitwasyon,
Hindi na nag-abalang basahin ni Stella ang dokumentong inabot ni Elisa. Mabilis nitong nilagdaan ang papel habang abala sa pag-aayos ng kanyang buhok. Hindi alam ni Stella na ang kanyang nilagdaan ay hindi isang gift deed, kundi isang opisyal na pag-amin ng paglilipat ng mga ari-arian na ninakaw nila ni Carlos mula sa kumpanya. Isang ebidensyang gagamitin ni Elisa upang makuha ang lahat. Sa kabilang silid, narinig ni Elisa ang boses ni Carlos. Nag-e-ensayo ang kanyang asawa sa harap ng salamin para sa kanyang talumpati sa gabi ng pistang kristal. Elisa ang ilaw ng aking tahanan. Sa loob ng 15 taon, siya ang naging sandigan ko. Ang marinig ang mga salitang yon mula sa bibig ni Carlos habang naroon si Stella sa tabi niya ay nagdulot ng matinding pagkasuklam kay Elisa. Ang bawat salita ay puno ng pagmamayabang at panlilinlang. Dumating ang hapon at ang huling gawain ni Elisa bilang isang asawa ay ang pagpaplansya ng puting polo ni Carlos. Ang singaw mula sa mainit na plansa ay bumabalot sa kanyang mukha. Tila ba tinutunaw ang huling hibla ng kanyang pagtitimpi. Ito na ang huling pagkakataon na magsisilbi siya sa lalaking ito. Maingat niyang inayos ang bara ng polo. Ang bawat tupi ay puno ng malamig na determinasyon. Wala nang luhang pumatak sa tela. Tuyo na ang kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang puso ay tila isang bakal na pinanday sa apoy. Bago magsimula ang gabi, humarap si Elisa sa kanyang sariling salamin. Kinuha niya ang isang lipstick na may kulay ng matingkad na pula. Ang kulay na laging pinagbabawal ni Carlos dahil masyado raw itong agaw atensyon. Dahan-dahan niyang inilapat ito sa kanyang mga labi. Ang kulay ng dugo, ang kulay ng pag-aalsa. Tinitigan niya ang kanyang sarili. Hindi na siya ang biktima, kundi ang bagyong parating. Nagsimula nang dumating ang mga panauhin. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa marmol na sahig at ang mahinang musika ng mga biolin ay pumuno sa sandaigdigan. Pumasok sina Carlos at Stella sa gitna ng Santiek, magkahawak kamay sa ilalim ng mga kumukutitap na chandelier. Tila ba sila ang mga hari at reyna ng gabi. Ngunit sa isang sulok, nakatayo si Elisa, dahan-dahang lumalabas mula sa kadiliman patungo sa nakakasilaw na liwanag ng entablado. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na nanginginig. Ang bawat mata sa loob ng sala ay napako sa kanya. Sa babaeng kanina lang ay itinuturing nilang anino, ngunit ngayon ay tila isang apoy na handang tumupok sa lahat. Ang buong Santiago Grand Ballroom ay tila isang dagat ng nagniningning na mga kristal at gintong palamuti. Ang amoy ng mamahaling pabango at sariwang mga rosas ay humahalo sa malamig na hangin mula sa mga aircon, ngunit para kay Elisa, ang bawat hininga ay tila punong-puno ng alikabok ng kasinungalingan. Ang musika ng mga biolin ay marahan at mapanlinlang, tila isang oyay na nagpapatulog sa katotohanan. Sa gitna ng malawak na silid, nakatayo si Carlos, suot ang kanyang pasadyang tuksedo na lalong nagmukhang kagalang-galang sa paningin ng mga panauhin. Sa tabi niya, hindi lalayo ng 1 pulgada, ay si Stella. Suot ng kanyang tinatawag na kumare, ang isang kulay ubing gown na puno ng mga sequin, kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ang kanilang mga tawa ay sabay na umaalingaw-ngaw. Ang kanilang mga balikat ay paminsan-minsang nagkakadikit ng may pamilyaridad na hindi nararapat para sa dalawang magkaibigan lamang. Napakaswerte mo talaga sa anak ko, Elisa. Ang boses ni Doña Carmela ay pumutol sa katahimikan ng pag-iisip ni Elisa. Ang matanda ay nakasuot ng makapal na perlas sa leeg. Ang kanyang mukha ay puno ng kapalaluan habang nakatingin sa mga matataas na opisyal at negosyanteng naroon. Tingnan mo ang paligid mo. Kung hindi dahil sa talino at sipag ni Carlos, baka hanggang na ngayon ay naglalaba ka pa rin sa batis ng inyong probinsya. Matuto kang magpasalamat at huwag kang magpapakita ng mukhang sawi sa harap ng mga bisita. Hindi sumagot si Elisa. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang pulang labi ay nakatikom. Ang bawat salita ng kanyang biyenan
ay tila mga latigo na wala nang maramdamang hapdi dahil sa kapal ng kanyang mga latay. Dahan-dahang lumapit si Stella sa kanila. Hawak ang isang baso ng wine. Itinaas niya ang kanyang kamay upang ayusin ang kanyang buhok at doon, sa gitna ng liwanag, ay kumislap ang isang singsing na may malaking diamante. Ang singsing na yon ay eksaktong katulad ng nakita ni Elisa sa resibo. Ang singsing na para sana sa ika-15 anibersaryo ng kasal. Ngunit ngayon ay suot na ng ibang babae sa harap mismo ng legal na asawa. Kumare, bakit parang ang tamlay mo? Bulong ni Stella. Ang kanyang boses ay puno ng mapait na tamis. Lumapit siya ng husto kay Elisa, sapat na upang maamoy ni Elisa ang alak sa kanyang hininga. Huwag kang mag-alala. Mamaya ay matatapos din ang paghihirap mo. Sabi ni Carlos, may mahalaga siyang anunsyo. Siguraduhin mong nakikinig ka ng mabuti, ha? Baka kasi hindi mo na kayanin ang susunod na mangyayari. Ang bawat sulyap ni Stella sa kanyang suot na singsing ay tila isang hamon. Ang kanyang bawat ngiti ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Para sa mga bisita, sila ay dalawang matalik na kaibigan na nagbubulungan. Ngunit para kay Elisa, bawat hininga ni Stella ay tila apoy ng impyerno. Maya-maya pa ay umalingaw-ngaw ang tunog ng kutsara na tumama sa gilid ng basong kristal upang kunin ang atensyon ng lahat. Tumayo si Carlos sa gitna ng entablado. Hawak ang mikropono. Ang lahat ng mga bisita ay tumahimik, naghihintay sa mga salitang bibitawan ng tinitingalang negosyante. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Carlos. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa at pekeng emosyon. 15 taon na ang nakalilipas mula nang mangako ako sa harap ng altar. Sa loob ng mga taong iyon, marami kaming pinagdaanan ni Elisa. Siya ang naging kasama ko sa bahay, ang nag-alaga sa aking mga anak, at ang naglingkod sa aking ina. Huminto si Carlos at tumingin kay Stella na nasa gilid ng entablado. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo ng may malalim na kahulugan na hindi na itago sa paningin ni Elisa. Ngunit sa bawat tagumpay ng isang lalaki, kailangan niya ng isang inspirasyon na talagang nakakaunawa sa kanyang mga pangarap. Isang taong hindi lamang basta naroon, kundi kasama niya sa pagbuo ng kanyang imperyo. Ngayong gabi, sa ating pistang kristal, nais kong ipaalam sa lahat na ang bawat pundasyon ay kailangang baguhin upang mas lalong tumibay. Nararamdaman ni Elisa ang paghigpit ng hawak sa kanyang kamay. Ang kanyang anak na si Leo ay nakatayo sa kanyang tabi. Ang mga mata ng bata ay nagniningning sa galit at pagkasuklam para sa kanyang ama. Ang golden moment na ito ng kanilang pagkakaisa ang nagbigay kay Elisa ng huling lakas na kailangan niya. Tinapik niya ang kamay ng anak. Isang hudyat na oras na. Ang mga bulong ng mga panauhin ay nagsimulang kumalat. Ang tensyon sa hangin ay tila isang kwerdas ng gitara na sobrang higpit at anumang sandali ay mapuputol. Alam ng lahat na may mali. Alam ng lahat na ang mga salita ni Carlos ay hindi para sa kanyang asawa. Dahan-dahang lumakad si Elisa patungo sa entablado. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila mga tibok ng puso na nagmamadali. Ang bawat hakbang niya ay tila pag-akyat sa isang bundok ng tinik, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, tila isang lawa sa gitna ng bagyo. Nang makarating siya sa tabi ni Carlos, nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mga mata ng asawa. Hindi inaasahan ni Carlos na aakyat ang maamong tupa sa entablado nang walang pahintulot niya. Carlos, mahal. Ang boses ni Elisa ay malinaw at buo, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ng asawa nang may banayad ngunit matatag na paggalaw. Masyadong maikli ang iyong pasasalamat. Hayaan mong ako naman ang magpakita sa lahat kung gaano mo talaga pinapahalagahan ang ating 15 taon. Inilabas ni Elisa ang isang maliit na USB mula sa kanyang pulang pitaka. Ang kanyang kamay ay hindi na nanginginig.
Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Si Stella na unti-unti nang nawawala ng kulay ang mukha. Si Doña Carmela na nakabuka ang bibig sa gulat. At si Carlos na nagsisimula ng pagpawisan sa noo. Dahil ang pistang kristal ay tungkol sa katotohanan, pagpapatuloy ni Elisa habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Stella. Narito ang regalong hinding-hindi niyo malilimutan. Lumingon si Elisa sa technician sa gilid at tumango. Ang malaking LED screen sa likod ng entablado ay biglang nag-flash at ang unang imaheng lumabas ay nagpatahimik sa buong mundo. Ang malaking LED screen sa likod ng entablado ay biglang nagliwanag, ngunit hindi ang mga larawan ng 15 taong pagsasama nina Carlos at Elisa ang lumabas. Sa halip, isang malinaw na video ang bumungad sa lahat, ang tagpo sa madilim na garden kung saan magkayakap sina Carlos at Stella. Ang kanilang mga boses na puno ng pangungutya kay Elisa ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom sa pamamagitan ng mga dambuhalang speaker. Palamunin lang siya, Stella. Ikaw ang reyna ko? Ang boses ni Carlos ay tila isang kulog na nagpatahimik sa bawat panauhin. Sumunod ang mga screenshot ng mga bank transfer, libo-libong piso na kinukuha ni Carlos mula sa kumpanya patungo sa account ni Stella. At ang huling dokumentong lumabas ay ang pinirmahan ni Stella noong nakaraang araw. Ang opisyal na pag-amin na ang lahat ng ari-ari ang nasa pangalan niya ay galing sa ilegal na paglipat ng pondo mula sa kaban ng pamilya ni Carlos. Ang katahimikan sa loob ng Grand Ballroom ay nakakabingi. Tila ba ang bawat hininga ng mga bisita ay napatigil sa sobrang gulat. Pagkatapos ng ilang sandali, ang bulungan ay naging isang malakas na ugong ng pagkasuklam. Ang mga kasosyo ni Carlos sa negosyo ay nagsimulang tumayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pandidiri sa taong akala nila ay kagalang-galang. Elisa, ipatigil mo ito. Anong kalokohan ito? Sigaw ni Carlos. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel habang pilit na inaagaw ang mikropono mula kay Elisa. Ngunit bago pa siya makalapit, hinarang siya ng dalawang lalaking nakauniporme ng security. Mga tauhan na inupahan ng abogado ni Elisa na si Mr. M. Si Stella ay tila isang lantang gulay na napasandal sa pader. Ang kanyang nagniningning na gown ay tila naging isang basahan sa paningin ng lahat. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang lumalabas na tunog sa kanyang mga labi, kundi ang manginginig na hininga. Samantala, si Doña Carmela ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay puno ng hiya habang nakikita ang kahihiyang sinapit ng kanyang kaisa-isang anak sa harap ng buong alta sosyedad. Humarap si Elisa kay Carlos. Ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa luha, kundi dahil sa tagumpay. Ang pistang kristal ay simbolo ng katotohanan, Carlos. At ang katotohanan ay wala ka ng kumpanya, wala ka ng pera, at higit sa lahat, wala ka ng asawa. Ang lahat ng ebidensyang ito ay nasa kamay na ng mga awtoridad sa labas. Dahan-dahang hinubad ni Elisa ang kanyang singsing sa kasal, ang gintong sumagisag sa 15 taon ng kanyang pagtitiis. Sa isang marahang galaw, inihulog niya ito sa loob ng baso ng sampans ni Stella na nasa malapit na mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng metal sa likido ay tila isang hudyat ng huling paglaya. Lumapit si Leo at ang kanyang kapatid na si Mia sa entablado. Hinawakan ni Elisa ang mga kamay ng kanyang mga anak ng mahigpit. Wala silang sinabing anuman, ngunit ang kanilang pagkakaisa ay sapat na upang durugin ang natitirang yabang ni Carlos. Tara na, mga anak, tapos na ang palabas dito. Ang boses ni Elisa ay malumanay, ngunit puno ng awtoridad. Naglakad sila palabas ng sala, binabaybay ang gitna ng mga bisitang dahan-dahang tumatabi upang bigyan sila ng daan. Ang ilan sa mga kababaihan sa loob ng silid ay tumango ng may paghanga. Ang ilan ay lihim na pumalakpak para sa katapangan ng isang inang minsan ay minaliit. Nang makalabas sila sa dambuhalang pinto ng ballroom, ang malamig na hangin ng gabi
ay humalik sa mukha ni Elisa. Isang malakas na tunog ng pagsasara ng pinto ang narinig mula sa likuran nila. Ang huling tunog na mag-uugnay sa kanya sa impyernong kanyang kinagisnan. Sa labas, naghihintay ang isang sasakyan at sa loob nito ay ang simula ng kanilang bagong buhay. Hindi na lumingon si Elisa. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, ang kanyang ulo ay nakataas, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na bigat ng kalayaan. Isang bigat na napakasarap dalhin. Ang liwanag ng bukang liwayway ay dahan-dahang sumisilip sa bintana ng isang bagong unit sa kondominium. Hindi katulad ng dambuhalang mansyon ni Carlos na puno ng madidilim na sulok at masasamang alaala. Ang hanging pumapasok ay sariwa, walang halong amoy ng mamahaling pabango na dati ay nagpapasikip sa dibdib ni Elisa sa isang maliit at lumang paupahan sa kabilang panig ng lungsod. Ang ingay ng isang sirang electric fan ang tanging pumapawi sa nakakabinging katahimikan sa pagitan ni na Carlos at Stella. Wala na ang kislap ng mga hiyas. Ang tuksedo ni Carlos ay nakasabit sa isang pako, lukot at may mantsa ng alak. Si Stella naman ay nakaupo sa gilid ng isang manipis na kutsyon. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng makeup. Tanging ang itim na marka ng kanyang nagguhit na maskara ang nagpapakita ng kanyang walang tigil na pag-iyak. Kasalanan mo ito, Carlos. Sabi mo ay kontrolado mo ang lahat. Ngayon, pati ang sarili kong mga ari-arian ay nakuha ni Elisa dahil sa dokumentong pinapirmahan niya sa akin. Ang boses ni Stella ay gumaralgal sa galit at pait. Huwag mo akong sisihin, Stella. Ikaw ang gahaman. Ikaw ang nagtulak sa akin na kumuha ng pera sa kumpanya. Sigaw ni Carlos, ang kanyang boses ay wala na ang dating awtoridad. Tila isang asong nanginginig sa takot. Dahil sa mga kasong isinampa laban sa kanya, ang kanilang pag-iibigan na akala nila ay kasing tibay ng brilyante ay tila naging isang basag na kristal na sumusugat sa kanilang sariling mga kamay ngayong wala na ang perang nagbubuklod sa kanila. Samantala, si Doña Carmela ay naiwang mag-isa sa kanilang mansyon na kasalukuyan nang sumasailalim sa foreclosure. Ang matandang reyna na dati ay mapangapi ay nakaupo na lamang sa dilim. Pinagmamasdan ng mga bakanteng dingding kung saan dati ay nakasabit ang mga mamahaling painting. Wala na ang kanyang mga alila, wala na ang kanyang marangyang buhay, at higit sa lahat, wala na ang anak na kanyang kinonsinti sa kasamaan. Sa kabilang dako, sa loob ng isang maliwanag at maayos na opisina, si Elisa ay abala sa pag-aayos ng kanyang sariling agency. Ang bawat kliyenteng lumalapit sa kanya ay bunga ng kanyang sariling pagsisikap at talino. Pumasok si Leo sa silid, bitbit ang isang tray ng merienda. Ang bata ay mukhang masigla. Ang kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng galit, kundi puno na ng paghanga para sa kanyang ina. Nay, tumawag po si Mr. M. Sabi niya ay approved na ang huling kontrata para sa expansion ng agency niyo. Congratulations po, nakangiting sabi ni Leo bago hinalikan ang kanyang ina sa noo. Naramdaman ni Elisa ang isang malalim na init sa kanyang puso. Ang Mr. M, na naging katuwang niya sa dilim, ay nananatiling isang mabuting kaibigan at kasosyo sa kanyang pag-unlad. Hindi na kailangan ni Elisa ng isang lalaking sasandalan. Siya na ngayon ang sarili niyang haligi. Isang hapon, habang naglalakad si Elisa sa isang parke, kasama ang kanyang mga anak, nakita niya ang isang balita sa dyaryo na iniwan sa isang upuan. Si Carlos ay nahatulan na ng pagkakakulong dahil sa estafa at malversation of funds. Walang naramdamang tuwa si Elisa, wala ring hapis. Ang tanging naramdaman niya ay ang isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa masama, kundi tungkol sa pagpapalaya sa mabuti. Tumayo si Elisa ng tuwid. Ang kanyang pulang blusa ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Pinanood niya ang kanyang mga anak na tumatakbo sa damuhan, tumatawa ng malakas sa ilalim ng asul na langit. Ang 15 taon ng pagdurusa ay naging isang mahalagang leksyon
na ang pagmamahal na hindi marunong rumespeto ay isang bilangguan at ang tanging susi sa paglaya ay ang pagmamahal sa sarili. Ang sikat ng araw ay humalik sa kanyang mukha, nagbibigay ng bagong pag-asa. Si Elisa ay hindi na ang aninong nakatago sa kusina. Siya na ang liwanag na nagbibigay ng init sa sarili niyang tahanan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Ang bawat hininga ay puno ng pasasalamat. Ang bagyo ay lumipas na, at ang bahaghari ay narito na upang manatili. 3 taon na ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang mundong akala ni Elisa ay kasing tibay ng bakal sa isang maliit ngunit maaliwalas na hardin sa labas ng kanyang sariling bahay. Nakaupo si Elisa habang pinagmamasdan ang mga bulaklak na siya mismo ang nagtanim at nag-alaga. Ang bawat talulot na bumubuka ay tila sumasalamin sa kanyang sariling pag-unlad. Mula sa pagiging tuyot at nalamang halaman, ngayon ay puno na siya ng kulay at bango ng tagumpay. Isang hapon, habang abala siya sa pagbabasa ng mga bagong kontrata para sa kanyang lumalaking agency, nakatanggap siya ng isang liham. Galing ito sa loob ng kulungan mula kay Carlos. Ang papel ay luma at may mga mantsa ng tila na tuyong luha. Sa loob ng liham, humihingi ang lalaki ng tawad. Nagsusumamo na sana ay madalaw siya ng mga bata kahit isang beses man lang bago siya tuluyang malimutan ng mundo. Tiningnan ni Elisa ang liham ng matagal. Wala na ang dating galit na nagpapakulo sa kanyang dugo. Wala na rin ang pait na tila lason sa kanyang lalamunan. Ang naramdaman niya ay isang matinding habag. Habag para sa isang taong nagkaroon ng lahat, ngunit piniling itapon ang lahat para sa isang panandaliang pagnanasa. Napangiti si Elisa ng bahagya. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik niya ang lahat sa dati. Ang pagpapatawad ay ang pagputol sa huling kadena na nag-uugnay sa kanya, sa kanyang madilim na nakaraan. Pinatawad na niya si Carlos, hindi dahil karapat-dapat ang lalaki, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sariling kaluluwa sa kapayapaan. Itinabi niya ang liham sa isang kahon ng mga alaala na hindi na niya kailangang buksan pang muli. Nay, handa na po ang hapunan. Nagluto si Mia ng iyong paboritong sinigang. Ang masayang sigaw ni Leo mula sa loob ng bahay. Naglakad si Elisa patungo sa loob. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay tila isang sayaw ng pasasalamat. Sa loob ng silid kainan, ang tawanan ng kanyang mga anak ang nagsisilbing pinakamagandang musika sa kanyang pandinig. Si Leo ay isa na ngayong mahusay na estudyante sa kolehiyo at si Mia ay lumalaking isang matatag at matalinong dalaga. Wala na ang takot sa kanilang mga mata. Wala na ang kaba tuwing maririnig ang yabag ng paa sa pintuan. Habang pinagmamasdan ni Elisa ang kanyang mga anak, napagtanto niya ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay. Ang hapdi ng pagkakasala ay hindi katapusan ng mundo, kundi isang proseso ng pagpapatatag. Ang pag-ibig na walang respeto ay isang ilusyon lamang, at ang tunay na kaligayahan ay nagsisimula sa sandaling matututunan mong mahalin ang iyong sarili ng higit sa sino mang tao. Ang dating palamunin sa paningin ng iba ay isa na ngayong matatag na haligi ng sarili niyang imperyo. Ang bawat luhang pumatak noon ay naging mga perlas ng karunungan na ngayoy kanyang suot ng may pagmamalaki. Ang kapayapaan ay hindi isang destinasyon, kundi ang mismong hangin na kanyang nilalanghap sa bawat sandali ng kanyang bagong buhay. Nang patayin ni Elisa ang ilaw sa sala bago matulog, hindi na siya natatakot sa dilim. Alam niyang ang liwanag ay hindi na nanggagaling sa ibang tao, kundi mula sa loob ng kanyang sariling puso. Isang liwanag na hinding-hindi na muling mapapatay ng kahit anong bagyo.